Etong si Senator Tolentino, meron po siyang ipinakita. Alam nyo, malaking issue ito. Etong mapa, etong -9. Ngayon nga, -10 na. Ito talagang China nakakairita Hindi kasi itong China, naglabas naman ng bagong mapa. Dati, di ba, -9 lang, 9 lang. Ngayon, 10 na. Padagdag ng padagdag talaga nilabas ni Senator Tolentino ito, pero may isang bagay na magandang ginawa sila dito. Kasi naglabas si Senator Tolentino, kasama niya pang ibang mga senador, nitong tinatawag na Maritime Zone Act. Okay? Will establish the extent of Philippine jurisdiction over its exclusive zone. Ito yung sagot ng ating gobyerno. Okay? Kasi ganito nangyari. May nilabas na mapa ang China, sumagot ngayon ng ating gobyerno. Meron silang ifa-fast track na parang tinatawag na Maritime Zone Act. Anong ibig sabihin rin to? According to this news, magkakaroon ng dedicated, imagine niyo, carousel bus lane sa EDSA. Doon lang ang bus. Ibig sabihin, dedicated sa mga bus doon sa carousel lane. So parang ganun daw itong Maritime Zone Act. Okay? Sa panukalang batas, magkakaroon ng 3 shipping lines. Ibig sabihin, magkakaroon lang ng shipping lines na doon dadaan yung mga pandagat na sasakyan na galing sa ibang bansa. Pag wala ka doon, may violation ka. Ang ganda nito. Alam nyo kung bakit maganda to? We are asserting our authority. Kasi sa totoo lang, tama na yung kanino ba yan? Atin ba yun? Hindi na, tapos na yan Pinaglabanan na natin yan, atin yan. According to the decision, atin yan. Ang kailangan nating gawin ngayon is to assert our authority. Nagigets nyo? Kasi ang problema, na-stuck na tayo dun sa, kanino ba yan? Sa inyo yan o sa amin yan? Hindi sa inyo yan. Hindi sa amin yan. Hindi sa inyo yan. Hindi sa amin yan. O ngayon, ano na? Diba? Nagigets nyo? Ano na ngayon kung sa atin yan? Eto na. Eto na nga yung magandang part na ginawa ni Senator Tolentino. Na ina-assert niya na yung authority na atin yan, kaya magkakaroon kami ng batas na nagsasabing, eto lang ang pwede nyong daanan. Pag lumabas kayo dyan, sa daanan na yan. Okay? Bakit ganon? Kasi tubig Bus lane diretso. Pag tubig, gano'n, di ba? Ibig sabihin, sinasabi niya na itong maritime zone, ang mga pwede lang daanan ng ibang bansa. Ibig sabihin, pwede lang silang dumaan dyan. Beyond that, hindi nyo na pwedeng daanan. Nagigets nyo? Meron na siyang batas na ipinatutupad. Ngayon, pag ginawa na yan, naging batas na yan, pag may lumagpas dun sa quote-unquote bus carousel ng dagat, pwede ka nang hulihin. Pwede na sabihin sa'yo na, oy, dumadaan ka na, lumalagpas ka na sa batas na ini-implement namin. Dahil amin to. Nagigets nyo? Kaya sabi ko nga, maganda itong step na ito. Maganda ito kasi, di ba, parang ganito ginagawa ng China Ang China, di ba, ayaw nila maniwala dun sa desisyon. O sabi nila, okay, ayaw na maniwala, dadagdagan namin, amin to. So, 9 dash line ngayon, gagawin na namin 10. Sa susunod, 11 na. Sumagot tayo. Hindi, amin yan Eto, may batas kaming ginagawa. Diba? Magkakaanohan ngayon. Kasi, tandaan ninyo, pagdating sa, pagkaunawa ko at pagpaliwanag sa akin ng mga ilang magagaling sa geopolitics, ang importante kasi pag may mga ganyan, kung ano yung i-acknowledge ng karamihan ng mga iba't ibang bansa. Okay? Pwede na natin ngayon yan, kunwari, nagbigay tayo ng batas dyan, pwede na natin sabihin doon sa mga ibang, sa mga organisasyon tulad ng UN, eto, may batas kami, eto yung batas namin. Sundin ninyo. Kasi, di ba, nagdesisyon na kayo na amin ito. Okay? Susundin na ninyo. Ito yung batas. Okay? Ngayon, i-implement na yon. Ito, merong batas ang Pilipinas, dito lang pwedeng dumaan.
Ngayon, magiging lalabas tuloy pag hindi sumunod ang China, lalabas ngayon na talagang pasaway sila. Diba? Yun lang, sana lang talaga matupad yan kasi ang sabi ng Senado, more or less this year, by December, magawang batas yan. Yan ang kanilang goal. Sana matupad yan. Maraming salamat, Senator Tolentino.